So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-game test natin itong isang napakasulit na budget tablet ngayon at itong Infinix XPad 20. Maganda kaya to for gaming? Tara, check natin. So yan, for today's video, i-game test natin itong Infinix XPad 20, isa sa napakamura na tablet ngayon na pwede nyo ma-purchase. At yun nga, ang SRP nito for the 4GB 1286499, tapos itong nakuha natin 8GB 256, so 7499. Pero magandang balita dito sa ating view products, makukuha nyo lang ng 6 Plus itong Infinix XPad 20 na naka 8GB 256 na. So sobrang mura lang. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung gusto nyo makuha ng mas mababa to sa SRP, yung view products natin dito sa gilid ng ating video, ayan, i-click nyo na yan kung interested kayong bumili na itong Infinix XPad 20. So, yung processor nito is the MediaTek Helio G88 na 12 nanometer at meron siyang GPU na Mali G52, 11 inches siya, IPS LCD display, pero maganda yung resolution niya, mataas, Full HD Plus 1080p resolution, at naka Android 15 na po ito out of the box. Malaki rin ang battery na itong Infinix XPad 20 dahil nasa 7,000 mAh na removable battery capacity po ito. So, 5 games ang ating iti-test: Genshin, WoW, COD, Honor of Kings at ML. Itong Roblox, gumawa ko ng separate video about dyan. So first na lalaruin natin is Mobile Legends at ito ang ating settings. Ayan, map quality ultra, refresh rate ultra, resolution HD, naka ng outline at shadow, at syempre naka full download na ang resources dito. Pagdating sa Mobile Legends mga ka-J-Vlog, napaganda rin ang performance dyan. Ni Infinix XPad 20, so far no frame drops at all. So yun nga, medyo naninibago tayo kasi ang laki ng screen, pero solid ang laki ng pang ML natin dito. Malaki yung space nyo, kitang-kita nyo. Ang maganda doon, ang laki na ng display, okay pa performance niya. Na smooth naman siya dito sa Infinix XPad 20 sa mataas sa settings. No frame drops naman tayo na experience na sobrang lala. All goods yung kanyang performance. So may enjoy nyo na maglaro ng ML dito. Pero medyo maninibago kayo kung sanay kayo maglaro sa smartphone. Medyo malaki yung display niya. Kaya ang lawak nung ng space nyo for gaming. So next is Honor of Kings. So itong ating settings, resolution ultra at FPS high. So pagdating sa Honor of Kings, grabe solid din ang performance nitong Infinix XPad 20 Sa isang tablet device
So, syempre, ko-compare natin yung performance niya sa mga tablet, hindi sa smartphone. Kasi, maraming mga ganitong presyo na tablet na hindi maganda performance, diba? Pero dito sa Infinix Xpad 20, grabe, nakakalaro rin tayo ng Honor of Kings sa mataas sa settings. Super playable siya mga ka-J-Vlog. Kaya, matik, may enjoy nyo maglaro rin ng Honor of Kings dito sa device na to. So, next, i-try natin siya sa Genshin Impact. Ayan. So, graphics muna natin. I-set natin siya sa pinaka-highest. And try natin sa 60. I-off na natin yung motion blur. So, makikita nyo, naka-overclock yung ano niya. Oops. Pero solid, ang laki ng display, oh, Genshin Impact. Para ka na naglalaro sa ano, sa PC. Pero, yun, medyo tumatalon. Hindi smooth yung movement, of course. Ayan, no. I think playable naman siya, pero hindi lang siya smooth talaga, oh. Ito, again, mataas tong settings natin. Harap tayong kalaban para naman matingnan talaga natin. Ayan, so try natin makipag-battle. Ay, naka-immune. Ayun, nakaka-play naman tayo. Hindi nga lang siya ganun ka-smooth mga ka-J-Vlog sa mata sa settings. Ayan, o. Yung rotation, ayan, kada nag-rotate tayo may na-experience tayo mga frame drops from time to time. Ayun, o, ayun, o. Uy, ayun, o. Mahirap siya mag-rotate. So, try natin iset sa pinakamababang settings. Tingnan natin kung mas magiging magaan. Lowest na to, 30 FPS. Yung sinet natin sa 60, wala talaga tayong mas pinapagka 60. Nung sinet natin siya ngayon sa low, mas umokay yung rotation niya. Hindi na siya ganun na mabagal or mahirap mag-rotate. Mas gumaan yung load niya nung sinet natin sa mababang settings. Pero yun nga, pixelated na siya. Or medyo hindi na maganda yung graphics, of course, kasi naka-low settings. For me, mas i-prefer ko na for me, mas masasuggest ko to yung mababang settings lang ng Genshin Impact pag maglalaro kayo dito sa Infinix Xpad 20. Pero in fairness, hindi pa po nag-overheat yung device, ha. Kasi usually, pag sa smartphone, ganitong kasaglit lang tayo naglalaro, mga few minutes pa lang, mainit na yung device. Pero dito mainit na, nagiging warm. Pero dito sa Infinix Xpad 20, so far so good pa naman siya. Ayan, mas okay yung performance niya pag pinakamababang settings tayo. So yun, playable naman po ang Genshin Impact dito sa Infinix Xpad 20. At ang masasuggest kong settings, pinakamababa. So next naman is Hua. Set natin yung settings niya. Okay, yung settings nito, device performance overloaded. Muna natin siya. So naka-overload nga siya, resolution high. So let's try muna sa ganito, 60 FPS. Ayan, siya, graphics custom siya. Naka-high to. Ayan, siya, hindi smooth yung movement, halata naman sa galaw pa lang. Oh. Mas taas sa settings. Playable pero hindi siya smooth mga ka-J-Vlog. Ayan, oh. Hindi mo ramdam. Sinet mo siya ng 60 pero hindi mo ramdam yung pagka 60 niya. So try natin. Ayan, medyo siya. Kahit na nakaset sa mataas sa settings, ayan, magfe-frame drop siya from time to time. Next is, let's try naman. Ayan, Ayan, may kalaban. Oh, di ba?
Frame drop siya from time to time. Hindi siya smooth. Ito ngayon, igawin natin is set natin siya. So hindi ko siya mare-recommend sa mataas na settings na hindi smooth yung performance niya. Ngayon, i-ano na lang natin low performance. Pero yun nga, kahit naka-low tayo, is overloaded pa rin yung current setup niya. Ayan. So yan na, tingnan natin. Medyo mas pumangit yung quality, mas naging pixelated, pero again kahit na sobrang baba na ng quality niya, hindi pa rin smooth yung movement natin dito sa WUWA, sa Infinix XPad 20. So nararan naman siya or nakakalaro naman tayo, pero expect nyo pag maglalaro kayo ng WUWA dito is ano siya, nagfe-frame drop siya from time to time. Ayan o. Hindi smooth yung ano niya, yung movement and all. Mas better pa yung performance ng Genshin compared dito sa Wuthering of Waves. Pero mga J-Vlog, playable siya, pero expect nyo na hindi smooth ang performance niya kahit sa mababang settings lang. Next is COD. Saset natin to both Battle Royale and multiplayer. So graphics medium, frame rate natin high. Mga J-Vlog, pagdating sa COD Battle Royale, ayan, okay na okay rin ang performance dyan ni Infinix XPad 20, pero sad to say, available lang siya sa medium graphics, pero available siya sa high frame rate. So kung maglalaro kayo ng COD dito, okay naman po performance siya, movement and all, maganda rin. Meron mga slight frame drops, pero hindi po nakaka-affect naman ng masyado pag naglalaro kayo. So yon, matik, maganda rin naman ang performance ng COD dito sa Infinix XPad 20. Pagdating sa COD multiplayer, ayan, maganda movement nyo, smooth naman siya mga J-Vlog, pero si sobrang laki ng display, ang hirap niyang hawakan. Kailangan talaga nakapatong siya. Pero so far the performance okay na okay naman dito sa Infinix XPad 20. Playable naman siya, hindi naman mahirap mag-aim and all, smooth naman yung movement niya. Baka mahirapan lang kayo sa una, pero kung sanay naman kayo sa yung multiple fingers yung ginagamit, makakalaro kayo na mabuti naman dito sa Infinix XPad 20 ng COD. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating game test dito sa Infinix XPad 20, surprisingly okay naman ang kanyang performance. So again, i-compare ko of course yung performance niya sa mga ibang tablet out there dyan na na-try ko rin, tulad na lang ng nang na-try kong tablet is the Samsung Galaxy Tab A9. So when it comes sa ganyan, G99 pa ngayon, mas better pa rin ang performance nito. And nakikita ko yung mga ibang tablet din when it comes sa ganitong price tag. Usually yung in-offer talaga is 4GB,
4GB RAM, 128. Ito, biruin mo 8GB 256 yun. Yung plenty of storage. Napakadami nyo na malalagay na games din dito sa Infinix Xpad 20. Still, the MediaTek Helio G88 processor is okay na okay yan na chipset hanggang ngayon. At it can handle naman ng mga modern games. Pero nahihirapan lang siya sa WUWA. Genshin Impact playable siya sa pinakamababang settings. At itong tatlong yan ay all goods din naman ng kanyang performance. Kaya ako i-rate ko ang performance nito sa kanyang presyo na 7 to 8,000 pesos sa tablet device. As a tablet device, ang score ko dito mga ka-J-Vlog, to be honest, is 8. Napakalakas ng speaker, ang laki ng screen niya. Hindi ako ganun sanay, syempre maglaro sa tablet. Pero pag nakapatong naman na siya, mas magiging comfortable na yung inyong paglalaro. Pero pag hinawakan nyo siya ng ganyan lang at nakahang, medyo magiging uncomfortable kayo. Sa aking game test, pasado naman itong Infinix Xpad 20. Napakalakas ng speakers niya at okay na okay yung resolution Full HD Plus 1080p. And ang maganda nga rin dito sa smartphone, and ang maganda nga rin dito sa tablet na to, biruin mo ang display niya is nasa 90Hz screen refresh rate na rin. So yun, kung naghanap kayo ng isang tablet na pwede rin for gaming, I suggest kunin mo itong 8GB 256, mas better. At kung interested kayo, i-click nyo na lang itong product link natin dito sa gilid ng video natin dahil mas mura at mayroon pang voucher na naghihintay sa inyo pag dito kayo bumili sa ating view products ng Infinix Xpad 20.